Huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana huwag gamitin ng mga politiko, ng mga kandidato itong issue Na ito. ginagamit naman na. Kaya nga, Dahil ang parang paksa nila sa kanilang mga rally ay tila yun na. may iyak pa. Ulitin ko, alam ko na sa panahon ng politika nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil 12 lamang naman ang pwedeng iboto na senador, isang mayor lamang, isang governor, isang congressman. Pero hindi rason yun para sa akin. Kaya ang panawagan ko na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige. Pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin ang magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sana hindi ganun. Kung i-take advantage ito ng ilang candidates, ano yung implication nun, sir? Nasa dulo, mga botante pa rin na magpapasya at magdedesisyon kung ano ang gagamitin nilang basehan sa pagpili sa ating mga susunod na magiging senador, mayor at iba pang halal na opisyal. Hindi para sa akin ang diktahan yon. May maiinis, may maaasar na sobrang ingay na, may matutuwa, may magugustuhan sa dulo. Hayaan natin maging barometro ang susunod na halalan. Kaugnay sa kung sang-ayon ba sila o hindi sa ginawa o hindi ginawa ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Timing, kasi may incoming nga election na, tapos na-aresto si Duterte. Ano yung worst scenario na pwedeng mangyari? Hindi ko alam kung anong pinapatukuyan mo. Nasa demokrasya tayo, okay lang na magkaroon tayo ng magkakaibang pananaw, okay lamang na magsagawa ng kilos protesta laban sa ginawa ng pamahalaan kung hindi ka sang-ayon, okay din gumawa ng kilos protesta sang-ayon sa ginawa ng administrasyon o ng gobyerno, basta't ito'y mapayapa at saklaw ng pinoprotektahang karapatan ng ating Bill of Rights. Para sa akin, bahagi lahat yan ng pagkakaroon ng isang malusog na demokrasya sa ating bansa. Bagaman, may konting ingay nga sa politika. Ang unang statement ko ay klaro naman. Binati ko magkabilang panig. Kapulisan man o mga opisyal ng administrasyon, Pangulong Duterte, kanyang abogado at supporters, dahil naging mapayapa yung mga kaganapan noong araw na yon. Sang-ayon man kayo o hindi, sa tingin man nyo tama o mali, naging mapayapa yung mga insidente noong araw na yon. At yun para sa akin ang pinakamahalaga. Nandun ka pa din. Sorry sir, may naiwang tanong sa akin. Sir, tama po ba na since institutional courtesy siya, depende pa rin sa Philippine National Police, although historically ay ginagalang po nila yung kapag ka pinoprotect ng Senate yung kanyang senator sa loob Hindi ng manggagaling premises. sa akin yung salitang depende sa Philippine National Police dahil isusulong palagi ng Senado yan dahil yan na ang naging kinagawian ng Senado sa kanyang mga miyembro. At hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Again, I am holding them on their oath as senators to do what is best not only for themselves but for the country and the institution as well. At hindi para sa akin edikta yung bilang ng araw kaugnay niyan. Sir, para maiwasan na daw yung issue kung may jurisdiction ng ICC, mag-rejoin na lang daw ang Pilipinas sa ICC. Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Pero kung nabagit mo rin lang, suriin natin. Pansamantala. Sabi ng isang panig, hindi na tayo miyembro ng ICC at sa katunayan,
Ngayong araw na to, March 17, kung gusto niyong pagdiwang o gunitain, ngayong araw ang pang-anim na taon na ang effectivity ng withdrawal natin sa ICC. It was on March 17, 2019 that 2019 that our withdrawal became effective in the ICC. The notice of withdrawal was sent in 2018, but it became effective March 17, 2019. Kung nag-withdraw tayo dyan ayon sa isang panig, ba't ginagamit pang basehan sa pag-enforce ng warrant? Pero ang ginagamit din naman nilang basehan na illegal yung pagkaka-aresto ay yung Rome Statute pa rin. Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng legal at illegal at the same time yung parehong statute na ginagamit. Hindi ba? May kasabihan nga sa Latin. Ito ang pagpipilian, pagdedesisyonan ng korte actually, kaugnay ng isong ito. Kung talagang hindi kayo sang-ayon na tama yung pagkaka-aresto. May prinsipyo sa batas sa Latin na nagsasabing male captus bene detentus. Ibig sabihin nun, maliman ng pagkakahuli, pwedeng tumuloy pa rin ang paglilitis. Yung kabaliktaran nun, meron ding prinsipyo. Male captus, male detentus. Yung maling pagkakahuli, hindi pwedeng magpatuloy ang isang paglilitis dahil dun sa maling pagkakahuli. Ang ICC, nagpasya kaugnay sa dalawang prinsipyong ito. Minsan, male detentus, minsan male captus bene detentus, pinayagan tumuloy ang paglilitis, minsan hindi. So nasa sa kanila kung anong gagamitin nila sa kasong ito. Nasa sa kanila. Ayokong i-preempt anumang magiging pasa ko kapag ginawa nila yan kaugnay sa boto ko sa pag-ratify. Again, under our Constitution, the President is the chief architect of foreign policy. That's why the Senate did not have a say with respect to the withdrawal of former President Duterte in the ICC. May nagkaso, di ba? Na sinabing, kung may papel ang Senado sa pag-ratify, dapat may papel din ang Senado pag nagwi-withdraw. Hindi pwedeng walang say ang Senado. Sabi ng Korte Suprema, walang say ang Senado. Dahil ang chief architect na ng foreign policy ay ang Pangulo. So ang pagbalik natin, ganun din ang magiging sagot ko. Ayon sa desisyon ng Korte, kaugnay ng pag-withdraw natin, desisyon din ng Pangulo ang pagbalik natin. Kapag nag-decide to rejoin the ICC, same process, i-ratify din ulit. Kailangan ganun. Oo. Ganun muli. Magsisimula muli sa simula. Isusumiti sa amin, i-ratify namin.